Limitado lamang ang dami ng bigas na pwedeng iangkat ng accredited importers sa ilalim ng private sector financed importation program ng National Food Authority. Pero may ilang nananamantala at ginagamit ang ilang kooperatiba para makarami. Sa pagbubusisi ng GMA News Research at Special Assignments Team, nadiskubre kung paano nalulusutan ng importers ang quota at nakakalibre sa milyon-milyong pisong buwis. May news to go si Sherry Antores. Mga kooperatiba ng mga magsasaka ang karamihan sa pinayagan ng National Food Authority na mag-angkat ng bigas sa ilalim ng Private Sector Financed Importation Program. Dahil makakapag-angkat ng walang babayarang buwis, inisip ng NFA na pagkakataon nito para sa mga magsasaka na kumita. Pero sa aming pagsisiyasat, lumabas na tila may nanamantala sa programa. Sa pagsusuri namin sa mga papeles ng mga kooperatiba, kapansin-pansin na 5 co-op sa Bulacan na nangunguna sa pag-aangkat, magkakaparehas ang petsa sa mga papeles na mula sa iba't ibang ahensya. Nagtungo kami sa Bulacan at nadiskubre nga namin ang ilang opisyal na mga kooperatiba hindi alam na nag-angkat sila ng tone-toneladang bigas. Wala naman nung sinabing gano'n eh. Ay, wala. Wala akong nakita dyan. Hindi ko alam yun. Dahil limitado ang pwedeng iangkat na bigas ng isang importer, may mga malalaking trader na bigas na gumamit umano ng mga kooperatiba para makarami. Ang kooperatiba ang nakapangalang importer, pero hanggang sa papel lamang. Ang sole purpose doon is sumali sa importation, magkapera. Sa papel may miyembro, pero sa totoo wala. Ganun yung mga yun. Pero kompleto ng papeles yan. May financer yan eh. Ang ilang magsasaka na nasa listahan, hindi nga alam na kabilang sila sa isang kooperatiba. Oo, yung totoo no, nagamit lang kami. Kasi hindi siya pwedeng makabuo ng co-op kung wala siyang member. At saka isa pa niya, wala kaming binayaran membership dyan. Lahat, pinaluwalan niya yan. Ang mga kooperatiba sa Bulacan, pawang nakipag-ugnayan sa isang Elizabeth Faustino. Sino po nag-inganyo sa inyo? Or nag-alok? Bali man si Elizabeth Faustino po. May nag-alok po sa amin na pwede raw po kami sumali sa importation. Gusto raw po ba namin kumita yung co-op namin? Kaya yun po, nainggan niyo po kami na sumali. Noong taong 2012, ipinatawag sa Senado si Faustino kaugnay ng investigasyon sa rice smuggling. Inamin niya na siya nga ang nag-ayos sa mga papel na kailangan ng mga kooperatiba para makapag-angkat ng bigas. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na makapanayam si Faustino pero wala pa kaming natatanggap na tugon. Nasa patakaran din na kailangan may shares ang bawat miyembro ng co-op. Pero Wala kami binayaran doon. Halos lahat kami, hindi kami nagbayad ng membership niyan. Walang nangyaring co-op. Walang nangyari nagkaroon ng project, ng pondo, na pinalawak ng co-op, na gumanda yung co-op. Walang nangyari. sumangguni kami sa Cooperative Development Authority, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa mga kooperatiba sa bansa. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkooperatiba ka kung yung mga membro hindi nagbibigay ng kapital. Sherry Antores, GMA News.